Isa na naman pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Isa pong masayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat. Pagpasensyahan niyo po ang boses ni Lola Inday dahil nga po sa medyo nauuso ng mga ubo at sipon ngayon, kaya tayo po ay nakakaranas ng konting ubo at namamalat po ang ating boses. Pero hindi po magiging dahilan ang ubo para hindi po tayo makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ako po ay nakapagkape na, nakakain na ng 2 slice na tinapay, kaya ang atin naman pong pakakainin ngayon ay walang iba kundi ang ating kaluluwa, at ang ipapakain po natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang napakahalaga, pinakamahalaga na pagkain ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may mga Bible, buksan po natin ang ating Bible sa aklat po ng Roma. Sa Roma chapter 15, verse 13. Ito po ang sinasabi dito sa verse 13. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po sa ating Panginoon dahil siya po ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. At salamat po sa ating Diyos sa kanyang salita na punong-puno ng kapangyarihan na atin pong binasa sa oras na ito. Dito ko po na patunayan na ang pag-asa ay sa Diyos lamang po nagmumula. Siya po ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng tao. Hindi po ito kayang ibigay ng pera. Hindi po ito kayang ibigay ng lahat ng katagumpayan dito sa mundo o kasikatan dito sa mundo. Hindi rin ito kayang ibigay ng kahit sinong tao. Hindi rin nagmumula sa mga material na bagay ang tunay na kagalakan na sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita. Ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa ating Diyos. Nalalaman natin ang mga panukala ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng pagpapatuloy natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos, na ito naman ang ina-apply natin sa ating mga buhay, na talagang masaya ang ating puso kapag isinasapamuhay natin ang salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang salita na isinasapamuhay natin, ay doon na pinapaunawa ng banal na Espiritu Santo kung ano ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. At doon na natin mararanasan ang kagalakan at ang tunay na pag-asa kapag ating nauunawaan ang mensahe o salita ng ating Panginoon na kanyang ipinapahayag sa ating mga buhay. Kaya sa mga nagnanais ng tunay na kagalakan at sa naghahangad ng totoong pag-asa, hanapin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita upang ito po ay ating makamtan. Kasi mga kaibigan, mga kapatid,
Kapag nakikilala po natin sa bawat araw ang ating Diyos kung sino talaga siya, doon natin makikita at doon natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan na talagang ang tunay na pag-asa ay ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin. Ang tunay na kagalakan ay ang salita pa rin ng Diyos ang nagbibigay sa atin kasi nauunawaan natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil kung wala ang Espiritu Santo, hindi po natin mauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po ng ating mga buhay ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Pinapaalalahanan din niya tayo kung ang ating iniisip, ginagawa at sasabihin ay tama o hindi. At kapag ito ay hindi tama, ay ang Holy Spirit ang nagsasabi sa ating isipan at sa ating puso na huwag mong ituloy yan dahil hindi yan makakapagbigay ng pag-asa sa tao. Hindi yan makakapagbigay ng kagalakan sa mga nalulungkot dahil ang banal na Espiritu Santo ay siya ang nagtuturo sa atin kung ano ang ating gagawin gamit ang salita ng Panginoon. Kaya sa mga nawawala ng pag-asa, pwede ko pong sabihin sa oras na ito na huwag po kayong mag-alala dahil ang Diyos po ay nariyan lang. Ang kailangan lang po nating gawin ay lumapit sa Panginoon. Hilingin sa Diyos kung ano ang dapat gawin upang magkaroon ng kalakasan at lakas ng loob na harapin ang mga sitwasyon na sa tingin natin kung minsan ay mahirap. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay mangungusap po ang Panginoon. At sa pamamagitan naman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ay siya naman ang tutulong sa atin upang maunawaan natin kung ano ang sinasabi at mensahe ng Diyos na nais niyang ipaabot sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang salita po ng Diyos ang siyang nakakagamot sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ang isang mabisang gamot sa panahon na tayo ay tigib ng kalungkutan. Pinapalitan niya po ang kalungkutan ng kagalakan. Pinapalitan niya po ng pag-asa kapag hopeless na po ang ating pakiramdam. At ang banal na Espiritu Santo ay hindi po tayo iiwan. Sa bawat saglit at bawat sandali ay nangungusap po siya sa atin. At sinasabi niya palagi sa atin, itinuturo niya kung ano ang ating gagawin. Dahil kung wala ang Holy Spirit, hindi natin mauunawaan ang salita ng ating Diyos. Kaya mula nung umakyat ang ating Panginoong Hesus papunta sa trono ng Diyos sa Ama, iniwan niya o nag-iwan siya ng isang gabay natin. At ito nga ang Holy Spirit. Nararamdaman din po ba ninyo ang presensya ng Holy Spirit? Di po ba? Ibang-iba, hindi natin maipahayag o ma-explain kapag tayo po ay nakakaranas ng presensya ng Holy Spirit.
Sobrang nakaka-amaze, sobrang nakakamangha na hindi po lahat ay nakakaramdam ng ganong pakiramdam. Mararamdaman lang po natin ito kapag tayo po ay nasa Panginoon. Kapag naisuko na natin ang ating buhay sa Diyos ng totohanan, nakapagsisi na tayo ng buong buo at totoong totoo ng mga kasalanan natin sa harapan ng ating Panginoon. At kung tayo ay meron ng tunay at totoong pananalig sa ating Panginoon, tsaka lang po natin mararanasan ang presensya ng banal na Espiritu Santo. At higit sa lahat, hindi po tayo pwedeng mabuhay na sa isang linggo o isang buwan ay minsan lang tayo na magbubukas ng ating Biblia at minsan lang tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Sa bawat araw, kailangan po nating pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa upang masustain po yung pag-asa ng ating buhay at manatili din yung kagalakan sa ating mga puso na nagmumula sa Panginoon na sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa Kanyang pangangaral sa atin ng Kanyang salita, ay naroon po ang kagalakan na hindi matitinag ng kahit anumang kahirapan ng buhay, ng kahit anumang uri ng sakit karamdaman, ay hindi matitinag ang pag-asa at kagalakan. Kahit sabihin pa natin na walang-wala po tayo, na hindi po natin nakikita ang mga bagay na ating kailangan. Ngunit kapag naroon ang pag-asa at kagalakan, naroon ang tunay na pananalig sa Diyos, dito po kikilos ang Panginoon upang isupply naman ang lahat ng ating pangangailangan, upang isupply naman ang kalakasan ng ating mga pisikal na katawan, upang gumawa naman ng himala ang Diyos sa ating mga buhay na kaya niyang pagalingin anumang uri ng sakit karamdaman. Kayang-kaya ng Diyos na alisin tayo doon sa kawalang pag-asa na sitwasyon ng buhay. Kayang-kaya ng Diyos na gamutin ang ating mga puso kahit ito man ay balot ng kalungkutan, ay kaya niya itong palitan ng kagalakan. Kaya niyang ipagkaloob sa atin ang pag-asa sa bawat araw kapag tama ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Hindi naman po mahirap gawin ang nais ng Diyos, ang hinihiling ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita na ating nabasa, na narito rin sa Biblia na hindi ko lamang po maalala ang mga verse na aking dinaanan. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay napakadakila at makapangyarihan sa lahat. Hinding-hindi niya po tayo iiwanan, hinding-hindi niya po tayo iiwan, ni pababayaan man. Kapag nakita ng Diyos yung tunay na pananalig sa ating mga puso at isinasapamuhay natin ang Kanyang salita, ang Diyos po ay mananatili ang Kanyang pagmamahal sa atin. Sabi ko nga, napakasimple lang pala ang nais ng Diyos, ang hinihiling ng Diyos. Kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos, tagapagligtas ng ating mga buhay at ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin sa bawat araw, ang nais lang po ng Diyos ay sumunod tayo
Sundin natin, makita ito sa ating mga buhay. Isinasa pamuhay natin ito upang sa ganon, kapag ang tunay na pag-asa at ang tunay na kagalakan ay nasa atin na, ay magagamit ng Diyos ang buhay natin kapag tayo ay nakatagpo ng mga taong walang pag-asa o nawawalan ng pag-asa at tigib ng kalungkutan na kung titignan natin ay doon din tayo nagmula. Gagamitin ng Diyos ang ating mga buhay upang ipasa sa kanila ang tunay na pag-asa at kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Ito ang aking nakita na hindi lamang mananatili sa buhay natin at sa pamilya natin ang salita ng Diyos, kundi ito ay maipapasa din natin para sa iba. Kaya mga kaibigan, sa mga nagsasabi o nakakaramdam ng sobrang kapaguran sa buhay, sa mga nagsasabing parang wala ng pag-asa, sa mga nagsasabing puro na lang kalungkutan, huwag po kayong mag-alala. Damang-dama po yan ng ating Panginoong Hesus ang inyong nararamdaman. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao na nung siya ay pumunta dito sa sanlibutan, inalis ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kaya ramdam na ramdam niya at damang-dama niya kung paano masaktan, kung paano maapi, kung paano pahirapan, at kung gaano kasakit yung kanyang naramdaman sa mga hagupit ng mga tao na nais niyang iligtas. Kung gaano kasakit yung pako na bumaon sa kanyang mga paa at kamay. Kung gaano kasakit yung pagtusok ng matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Hindi pa po natin dinanas yung sakit at pait na naranasan ng ating Panginoon. Ngunit hindi siya umayaw. Nagpatuloy siyang sumunod sa utos ng kanyang Ama upang ang mga tao na makasalanan sa mundo ay maligtas. At isa po tayo doon, mga kapatid, mga kaibigan ko, sa iniligtas ng Panginoon. Kaya kailangan lang po natin na balikan ang Biblia, balikan ang salita ng Diyos. Kapag tayo po ay nawawala ng pag-asa, kapag tayo po ay tigib ng kalungkutan, kapag tayo po ay kubkob ng kaapihan ng mga tao sa ating paligid, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga rejection o kahit anumang uri ng kaapihan ng mundong ito ay maranasan natin, wala pong ibang gagamot sa ating mga buhay at sa ating mga puso, kundi ang salita ng Diyos lamang at wala nang iba pa. Kaya ang masasabi ko lang po sa oras na ito ay wala po tayong gagawin kundi ang magbalik loob sa Panginoon, bumalik sa salita ng Diyos upang maunawaan po natin ang buhay na ating pinagdadaanan sa panahong ito. Kung nakikita niyo po ako sa aking mga reels, malakas, masaya, ang aking ipinapakita sa inyo ay masaya. Totoo po yan, na masaya ang aking puso. Dahil nais ko din po na maipasa sa inyo yung saya o kagalakan ng aking puso. Pero
Ang hindi nyo po alam, napakadami pong labanan sa pamilya. Meron po kaming isang kapatid na nasa critical, nasa hospital. Meron po akong isang babae na naroon din nakikipaglaban sa hospital na isang lalaki. At meron din po akong isang babae na sa bawat araw ay nakikipaglaban din sa kamatayan. At ang hindi nyo alam, kahit ako mismo ay nakikipaglaban din sa sakit na breast cancer. Ang aking asawa ay nakikipaglaban din sa iba't ibang sakit dahil siya po ay nakaranas din ng stroke. Kung titignan ko din ang aking mga anak, ay lumalaban din sila sa sitwasyon ng buhay. Ngunit hindi niyo po makita sa buhay ko, kahit man sa personal, kahit man magkikita tayo, hindi niyo po malalaman na ganyan katindi ang aking mga pinagdadaanan. Idagdag pa dyan ang mga panghuhusga ng tao, ang mga kaapihan mula sa tao. Pero dahil sa salita ng Panginoon, doon ko nalaman na noong ang Panginoong Hesus ay pumunta sa mundo at ipinahayag niya ang salita ng Diyos at nagpakilala siya bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Hindi po lahat ay naniwala kahit harap-harapan na nagsasalita ang Panginoon. Ngunit sobrang nakaka-amaze ang Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Maging kayo man na may tunay na pananampalataya sa Diyos, hindi na natin nakita ng harapan ang Panginoon. Ngunit naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Totoong may Diyos Ama at totoong may banal na Espiritu Santo. At mapalad po ako at ang aking pamilya na nakatanggap ng tunay na pananalig sa Diyos, na kahit gaano man katindi ang aming pinagdadaanan, lalo na ako. Ngunit hindi po matitinag ng mga problema, ng mga sakit karamdaman, ng mga kalungkutan, ang kagalakan, ang pag-asa, ang pananampalataya na ibinigay na ng Diyos sa buhay ko at itinanim na niya ng malalim sa puso ko. Bakit nananatili ang kagalakan, ang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok? Dahil nga po sa salita ng ating Diyos. Sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, ay patuloy ko pong nakikilala ang karakter ng ating Panginoon. Hindi lamang siya Diyos, kundi siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating great provider sa lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang ating tunay na kaibigan. Siya ang ating magulang. Kahit anong oras, pwede natin siyang kausapin at sabihin ang ating nararamdaman. At masasabi ko po, lahat-lahat ay ang Diyos ang nasa aking buhay. Na siya lang ang aking pag-asa, siya lang ang aking inaasahan. Dahil alam ko na ang bawat salita ng Panginoon ay punong-puno ng katapatan.
Kaya mga kapatid, panahon na po ito ng mga huling araw. Huwag na po nating hayaan na tayo po ay manatili sa sitwasyon na mahirap. Wala pong mahirap sa Panginoon na pagtagumpayan na ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa at nagawa, natapos na ng Panginoon yung kanyang misyon dito sa lupa na pinagawa ng Diyos Ama. Walang iba kundi ang ipahayag ang katotohanan. Ipakilala niya ang Panginoon. Ipakilala niya sa lahat ng tao na may Diyos. Ang Diyos ng kaligtasan, ang Diyos ng pag-asa. Ang Diyos ng kagalakan at kapayapaan. Wala na po tayong ibang gagawin kundi ang manalig, maniwala, magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon. At upang po lumago ang ating buhay espiritual, huwag po tayong magpabaya sa salita ng Diyos. Pakainin po natin ang salita ng Diyos ang ating kaluluwa upang hindi po manghina ang ating pananampalataya na itinanim ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Purihin po ang ating Diyos sa araw na to. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita. At purihin ang ating Diyos sa lahat ng bagay na kanyang ginawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Huwag po nating kalimutang manalangin sa bawat araw. Dahil ito lang po ang nagsisilbing communication natin sa Panginoon. Maraming salamat po sa ating Diyos sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating Panginoon mga kapatid at ginising po tayong muli ng ating Diyos sa araw na ito. At pagmulat ng ating mga mata ay nakita natin at naramdaman natin ang pag-asa at ang tunay na kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.